Okay, hello. Welcome again. For today's video, yung i-share ko sa inyo is paano mag-set up at features ng Bonkyo What? X60 sound card kasama tong F996 na condenser microphone as a set. So, nung nakaraan sabi ko yung set is M996. So, sorry. So, yung sound card is X60 sound card ng Bonkyo at yung condenser microphone is the Bonkyo M996. So, yun yung kanyang model. So, akala ko set, iisa lang yung tawag sa kanila sa set pero I'm sorry. Separate pala sila. May iba-iba silang models. Sinend siya sa akin ng Bonkyo as a sample. So, again, thank you very much Bonkyo for trusting me to promote this product. So, natry ko na siya nung in-unbox ko. Pagkatapos nun, tinry ko yung mga effects niya. Then, yung sound ng condenser mic papunta dito sa sound card. So, yan na nga yung ginagamit natin ngayon. So, tinry ko rin siya kung directly gagana ba siya sa built-in camera ng cellphone ko na pag nag-record ako directly na hindi na ako mag-upload or download ng separate app. So, as you can see, naririnig nyo naman, so gumana siya. This is the built-in camera ng cellphone ko, di kagaya ng V8. So, sometimes, hindi siya gumagana directly sa built-in camera. So, kailangan mo pang mag-download ng third-party application para sa camera para gumana yung V8. So, parehas sila ng F998. So, gumagana siya directly sa built-in camera ng cellphone. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga effects na kasama ng Bonkyo X60 na sound card. Then, sa condenser microphone niya, straightforward naman siya. So, maganda lang yung design. Pang podcast yung datingan. Pag ito yung ginagamit mo na condenser microphone. Then, lakas maka-aesthetic. Tingnan nyo naman. Para kang DJ talaga sa radyo or nagpa-podcast. Pag ito yung condenser microphone na gamit mo. So, straightforward, rectangular. Actually, trip ko yung shape niya eh. So, rectangular yung shape ng condenser microphone. So, yan directly. Wala ka nang i-adjust. Wala nang kailangan pang iset sa condenser microphone na to. Pagkasaksak mo dito sa X60 na sound card, gumagana na siya. So, papakita ko sa inyo yung effects naman na makukuha mo dito sa X60 na sound card ng Bonkyo para makapagbigay ng idea sa iyo kung trip mong kumuha ng ganitong sound card or kung gusto mong gumamit ng ganitong sound card or if naghahanap ka pa ng sound card na gagamitin mo sa pagla-live or paggagawa ng videos mo na podcast man yan or cover songs, videos, kung ano man. So, para magka-idea ka tungkol sa sound card na to. So, ibahin ko lang yung angle ng camera. So, mabilis lang to. Okay, so ito na, na-set up na natin. Actually, kanina ko pa siya na-set up. Yun yung ginagamit ko na sound card kanina tsaka yung condenser microphone. So, ito yung X60 na sound card. Then, yung kasama niya sa packaging, pag nag-order ka ng ganito is the tripod for the condenser microphone. Then, yung condenser microphone holder. So, ginamit ko lang yung boom arm ko kasi nga meron ako. Pero yung kasama talaga sa packaging is itong tripod na may kasamang condenser microphone holder. So, yan yung kasama sa package pag ito yung pinili mong sound card. So, ipunta tayo dito sa mga features niya. So, dito sa equalizer niya, meron kang bass, mid, tsaka treble. So, naka-maximum siya ngayon. Pero pwede mo siyang i-adjust. Yan. I-12 o'clock natin. Position. So, kita nyo naman siguro ito yung palatandaan. So, naka-12 o'clock ngayon yan. Pag tinanggal natin, yung tatlo, so, ayan.
medyo naging mahina yung tunog. Pero pag binalik natin, magkakaroon yan ng bass. Pero for me, since for the experience na meron ako sa mga sound card, so the best talaga na position na makakuha ka ng effect ng equalizer niya is from 12 o'clock to maximum. So yan, naka 12 o'clock lang para saktong-sakto. Then meron tayo ditong mic volume. So ito yung maximum ng mic. So reverb, yung naka-label dito instead of echo, pero yung effect nila is parehas lang naman. So yan, full echo or reverb, then full mic volume. So ganyan siya kalakas. And sa effects niya, meron siyang 16 sound effects. So dito sa baba mo yan makikita. Ito yung 16 sound effects. And then meron ka ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito na ito pala, hindi pala ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na voice filters. So may primal sound, recording studio, effect, pro, pop, MC, karaoke. Ngayon nakaset tayo sa karaoke. So ito yung magandang gamitin pag nagkakaraoke ka sa bahay. Kung gagamitin mo yung sound card na to pang videoke or karaoke, or if nag-live stream ka na kumakanta ka. So iset mo siya sa karaoke para yung reverb niya or yung echo niya is ganito kaganda, parang professional. So pag sinet mo sa MC, ito naka-MC naman tayo. So dito regulated naman yung echo niya. Kahit i-full mo yung echo, ganyan lang kalakas yung echo niya. Hindi kagaya sa karaoke. Ayan, pag sa karaoke talaga parang ang boses mo ay nasa loob ka ng isang drum. So pag MC, ganyan, regulated lang yung echo niya. Pag pop, ito naman, ganyan din. Kino-control niya din yung reverb or yung echo dito. Hindi siya gaano kalakas. Kaya parang, yung pagkakanta ka rin, pwede mo siyang gamitin. Yung tunog niya is parang nasa studio ka na parang pang popular music. Dito sa Pro, ganito din yung effect niyan. Nire-regulate niya rin yung reverb na nakukuha mo. So mas malakas yung volume dito ng mic, nanginging babaw siya kaysa sa echo or sa reverb. Sa recording studio naman, ito simple lang. Para kang nasa studio na nagre-record ka ng kanta or nagre-record ka ng audio mo. Yan, regulated din yung reverb nito. Pero hindi kagaya ng 4 na to na may malaking effect pa rin yung echo niya or yung reverb. Dito sa recording studio, buo yung, maririnig naman siguro yung sound ng mic, medyo buo siya na may echo. So para ka talagang nagre-record. Sa primal sound naman, ito tanggal lahat. Wala, basic na basic. Kahit naka-maximum yung reverb, walang echo. So pwede mo tong gamitin, control, pag magbo-voice over ka, or pag gusto mo lang pag nagpa-podcast na walang effects or reverb yung sound ng boses nyo. So, di noise, ganun din yung mga masyadong malakas na background, na frequency ng background noise mo, kina-cancel out niya. Yan, pag mute mo, wala ka talagang nami-mute yung mic. Ganun lang kasimple. Ducking, ito naman yung parang dodge kung sa V8. So ito naman pag may background music ka, pag nagsalita ka na, mag-fade yung background music mo. Pag tumigil kang magsalita, babalik na naman siya. Dito sa voice change, ito naman yung filter na ito naman yung nag-iiba-iba yung boses. Voice change, meron siyang 4 na pwedeng yung voice effects or voice filters, I mean. So ito yung una. Hello? Female daw to pero sa akin, parang hindi naman female. Pero yun yung sabi. So female voice daw. Ito naman yung male voice. Below. Lolly voice. Ito yung pang third. Ito yung parang duwende. Ito naman, bilog na monster voice daw. So may 4 na sounds na makukuha mo dito. So para mawala yung effects na ganito, pindot ka lang ng kahit alin dito. Yan, mawawala na yung voice change
na filter. So kagaya din ng ng label nila na F998. Pero naman sa kabila, yung mga knobs naman dito is for monitor. Dito naman nakokontrol yung monitor, yung dito. Yung naririnig mo sa tenga mo. Then ito naman sa accompany. Kung dito pag may i-connect ka sa accompany na output, so dito mo siya makokontrol like background music, or kung nagbibideo ka pag nagla-live ka na kumakanta ka, then kumukuha ka ng sound effects sa YouTube. So dito mo siya makokontrol naman yung tunog. Ito naman yung record. Ito yung wag mo kakalimutan na i-maximum palagi. So for me, lagi mo itong ilalagay lang sa maximum. Or pag na-maximum mo na, wag mo nang galawin. Kasi pag ito na zero out mo, walang tunog yung recording mo. Kahit naka-full pa lahat ito zero, walang papasok sa recording or sa streaming mo. Yung record. So, ito yung yun yung function ng mga knobs na to. So punta tayo dito sa mga sound effects. Ito pa pala yung electric sound. Ito yung parang auto-tune. Ito naman yung effects sa baba. Try natin to. So ito yung una. Yung label niya is Merry. Pero for me yung tunog na yun is from Mario Brothers na game. Yung pag namamatay si Mario or si Luigi. So giggle. Awkward, yung parang walay. So yung label. I love it. You guys are so great. Then ito sound din ito. Walay din. Ito naman palakpakan parang may kasamang hiyawan. So mas malakas na giggle. Mas marami na yung tumatawa. Ito applause na. So gunshot. Kiss. Slash. Awesome. Awesome! Yeah. Yun yung sound effects na pwede mong gamitin. Pwede talaga to pang live stream. So pag nag-live stream ka, nag-interact ka sa mga audience mo, nagsasalita ka mag-isa, yun lang yung parang disadvantage ng pag nag-live stream ka na ikaw lang mag-isa, parang baliw ka lang na nagsasalita. So, yeah, pwede mo yung pindutin. Or pag walay naman, pag walay yung mga jokes mo, kunyari na mag-usap ka, then nag-joke ka, then parang wala ka naman kasing kasama, wali, parang feel mo lang na walang wali yung joke. Pwede mo yung pindutin. Yan. So, and then Bluetooth ready na rin tong X60 na sound card. So, pag pinindot mo to, pwede ka mag-connect ng background music mo via Bluetooth. Okay? So, overall yan na yung full function niya. So, nakikita like a full review and setup of the X60 live sound card. And then, pag nag-order ka nito, may kasama siyang, again, condenser microphone na M996. May tripod para sa microphone. Kung wala kang boom arm, pwede mo itong gamitin. Patong mo lang sa mesa yung condenser microphone. And then, ang kagandahan dito, ito lang yata sa lahat ng sound card na nabili ko na may kasamang earphone. Ang haba. Ayan o. Pinulupot ko lang kasi sobrang haba. Nasa 3 meters yung earphone na kasama niya. So, ito, all-in package na. Pag ito in-order mo, kulang na lang ay ikaw na magla-live ka. So, lipat ko lang yung angle ng camera para i-share ko pa pala sa inyo yung output inputs niya sa likod. So, okay. So, yun. Yun na yung mga features na pwede mo magamit tsaka effects ng X60 na sound card. So, ngayon dito naman tayo sa likod. Punta tayo dyan. So, dito sa first 3 inputs, 3 condenser microphone ang pwede mong i-connect. So, if may extra ka pang 2 condenser microphone at 3 kayo yung kunyari nagpa-podcast kayo or nagre-recording, 3 kayo yung nagsasalita or kumakanta, pwede kang mag-connect ng 3 condenser microphone. And then, sunod dyan is the headset. So, 3 rin pwede mong gamitin na pang-monitor. So, sa headset, 2 function yan. Pang-monitor na, tsaka kung yung headset mo or headphones mo ay may mic pa, pwede mo i-connect yan dito sa may headset.
So, pwede ka na magsalita, may monitor ka na direct na hindi mo na kailangan, or kahit 4 kayo magsalita, ikaw naka-headset, then yung 3 is naka-condenser microphone, pwede. Yung next is the Live 1 and Live 2. So, dito ka naman magko-connect ng 2 cellphone na gagamitin mo pang live stream or pang video. So, diyan ka magko-connect. Yung third is a company. So, a company instrument. So, pwede kang mag-connect directly dyan ng pang background music mo pag nagla-live ka or gagawa ka ng video. So, kahit cellphone or laptop or tablet, pwede ka mag-connect dyan. Pero, advice ko, if gagamit ka ng laptop or PC for live streaming, dito ka mag-connect sa OTG PC Live. Dito ka mag-connect. Papunta dun sa PC or laptop mo. So, gamitin mo yung charging connector. Okay, so yung pang-charge, pwede din yan kasi pareha sila ng setup ng F998. So, kahit sa charging ka mag-connect, i-connect mo sa laptop or PC mo, yung sound niya papasok din doon. Okay? So, yan yung input-outputs niya sa X60 na sound card ng Bonkyo. So, kita nyo naman, ang dami mo pwedeng i-connect at ang dami mo pwedeng gamitin. Kahit 3 kayo or 4, pwede kayo magsabay-sabay, magsalita gamit yung sound card na to sa live stream nyo or sa recording. So again, yung kasama niya sa package is the X60 sound card, the M996 condenser microphone. Kita nyo naman yung dating or yung sound ng condenser mic na to. And then meron ka ng libreng headset na pwede mong gamitin sa pag-monitor ng sound yung sound na inilalabas ng X60 na sound card habang nagla-live ka or gumagawa ng video. Okay, so sobrang mahaba na yung video na to. So if may nakalimutan ako, gawan ko ulit yun ng video para mas maliwanagan kayo. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang yung video natin. Stay safe, have a great day. Ciao. Bye-bye.